tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito: Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kalang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan ng ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kayo ba ay swerte o mapalad? Tayo kasi madalas ang ginagamit nating salita, swerte. Napakaswerte mo naman nakapag-asawa ka ng mayaman, no? Napakaswerte mo naman tumama ka sa loto. Napakaswerte mo naman natanggap ka sa trabaho mo sa abroad. Madalas ginagamit natin swerte. Pero ang totoo, every good thing that comes to us is not just from luck, but a blessing from God. No? We should not attribute the good things that come to us by luck alone. Biyaya yan ng Diyos sa iyo. Hindi lamang yan dahil sa luck. Kaya tuloy marami sa atin bumibili pa ng lucky charm, no? Para pumasok daw ang swerte sa bahay. Pero ang totoo, lahat ng mabuting nangyayari sa atin ay pagpapala, blessing. Hindi swerte, blessing. Pinagpala ka ng Diyos, pagpapala yan ng Diyos sa iyo. So mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagiging mapalad. Subalit ang ating pagkaunawa sa pagiging mapalad ay kakaiba sa sinasabi sa ebanghelyo, no? Kasi nga ang ating pagkakaunawa sa blessing o sa pagiging mapalad ay yung only the positive things. Subalit ang di natin alam, even the things we consider bad or negative can be a blessing from God. I'm sure nung unang pinahayag ni Jesus ang ebanghelyong ito, hindi siya naunawaan ng mga nakarinig sa kanya. Abay, sabihin ba naman dito, mapalad kayo kapag inaalimura, pinag-uusig, pinagwiwikaan ng masama. Kayo ba naman ang sabihan ng ganyan? Mapalad ka? Napakahirap niyang unawain. Maaring ang reaksyon ng mga tao, ha? Ano raw? Maaring hindi ito naunawaan at maaring hindi siya sineryoso. Maaring sinabi naman nakarinig, ay, nagbibiro lang yan si Lord. Subalit yun, nung lumipas na ang panahon, ang Panginoon ay namatay, muling nabuhay, umakit sa langit. So naiwan na ang mga unang Kristiyano at doon na nila naunawaan, unti-unting na lang nakita ang ibig sabihin ng ebanghelyong ito. Sapagkat ang unang mga Kristiyano, sila yung mga pawang mga Hudyo. Kaya sila yung mga Hudyo at the same time Kristiyano. At hindi ito nagustuhan ng mga Hudyo na kanilang mga kapamilya. Sila'y pinapili. Kailangan, kung hindi mo tatalikuran si Kristo, kayo ang aming tatalikuran. Ikaw ang aming itatakwil at palalayasin sa bahay na ito. At marami sa kanila ay pinili si Kristo. At dahil doon sila'y pinalayas, tinakwil ng kanilang pamilya. Doon nila naranasan maging dukha, makaranas ng kagutuman, pagkauhaw, kawalan ng bahay. Naranasan nila ang ebanghelyo dahil pinili nila si Kristo. At hindi pa yon. Dumating ang panahon, ang Roman Empire,
Kinilala ang hari bilang Diyos at lahat ng kanilang nasa sakupan gaya ng Israel ay kinakailangang sumamba rin sa hari. Walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang hari ng Romano. Aba, hindi malaking problema ito, no? Kung hindi nila sasambahin ng hari, sila'y huhulihin, pahihirapan, at kung hindi nila tatalikuran ng kalang Diyos at hindi sila sasamba sa hari ng mga Romano, sila'y papatayin. At marami sa kanila ay pinili talaga na manatiling tapat kay Kristo. Kaya marami talaga sa kanila ay pinatay. Dinala sila sa liwasan upang masaksihan ng lahat ng tao. Marami sa kanila ay sinunog ng buhay at pinakain sa leon. Dahil ayaw nilang sumamba sa hari ng mga Romano. Pinili nila si Kristo. At doon nila naunawaan ang sinasabi ng Ebanghelyo. Mapalad kayo kapag kayo inaalimura, pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaang pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya nung ang mga Kristiyano ay nakaharap na sa kamatayan, nagagawa pa nilang umawit ng papuri sa Diyos. Nagtataka nga yung mga nanonood ng mga Romano, ano bang klaseng tao itong mga ito? Papatayin na lamang at lahat, nakakagawa pa nila, nakakaawit pa sila ng papuri sa Diyos. Yun ay sapagkat itinuturing nila ng pag-uusig na kalang nararanasan ay dahil pinili nila si Kristo. Pinili nilang manatili kay Kristo. At ang pag-uusig na yon ay isang gantimpala sa kanila, isang putong ng gantimpala sa kanila. Alam nilang tatamasahin nila ang paghahari ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, we can apply the message of the gospel to our situation now in our country. Dahil alam naman natin ngayon tayo ay nalulunod sa korupsyon, no? Walang katapusang investigasyon. Unbelievable. Nung hindi natin maunawaan, napakalaganap, napakalalim, napakalawak ng korupsyon sa ating bansa. At alam naman natin, ang ugat ng korupsyon ay pagnanakaw, at hindi naman pwede magnakaw kung walang mga kasinungalingan, di ba? Magkapatid yan eh. Kasinungalingan at pagnanakaw, magkasama yan, hindi pwedeng paghiwalayin. At sa nagsisimula yan sa pag-iimbot, sa pagnanasang yumaman, pagnanasang magkamal ng kayamanan. Hindi ba yan ang mga pinagbabawal sa 10 utos? Huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang mag-imbot. Yan ang mga pinagbabawal ng Diyos. Subalit nung tayo ay nalagay na sa sitwasyon na nagkaroon na tayo ng kapangyarihan na magpasya at pumili, marami ay pinili ang kayamanan at sumambas sa kapangyarihan. Tinalikuran na si Kristo. Hindi si Kristo ang pinili ay ang kayamanan. Alam niyo mga kapatid, tayo rin, humaharap din naman tayo sa ganyang mga pagsubok, ano? Dumarating din tayo sa mga desisyon, nalalagay din tayo sa mga alanganing sitwasyon na kailangan tayong magpasya. Si Kristo ba ang trabaho ko? Si Kristo ba ang aking boyfriend? No? Si Kristo ba ang trabaho ko? Halimbawa, ikaw ay pinagagawa ng document ng boss mo na alam mo namang panlolokot kasi nungalingan. Gagawin mo ba? Magagawa mo bang sabihin, sorry po boss, hindi ko po magagawa yan kasi hindi po totoo yung pinapagawa ninyo. Kaya mo bang sabihin yun? Kung sasabihin mo yun, maghanap ka na ng trabaho. Paano yan? May pinapakain ka, may pinag-aaral ka. O sinong pipiliin mo? Trabaho mo o si Lord? Kasi kung si Lord ang pipiliin mo, hindi ka pwede magsinungaling. You cannot be part of that, no? O halimbawa, relasyon. Halimbawa, meron kang asawa, 5 na anak nyo, nabuntis ka pa, ayaw na nung asawa mo na magbuntis ka uli. Sabihin ng asawa mo, gawa mo ng paraan yan, ayoko na magkaanak. Ang gagawin mo? Pag pinalaglag mo yun, di pumatay ka.
No? Pero kung hindi naman gagawin yun, baka iwanan ka ng asawa mo. Sinong pipiliin mo? Asawa mo o si Lord? Sabi sa inyo mga kapatid, hindi madaling maging Kristiyano. Ang alam kasi natin pagiging Kristiyano, magsimba kung Sunday, magkomunyon, magrosaryo, sumama sa prosesyon, magsayaw sa lansangan kapag Santo Niño Festival. Yan kasi ang alam natin eh. Subalit ang mga yan ay panglabas lamang. Masusuka talaga ang ating pananampalataya. Masusuka talaga kung gaano tayo kumakapit kay Kristo sa mga sitwasyon na kailangan mo siyang piliin. You have to choose Christ. You have to choose Christ. At may mga sitwasyon na nakatago yung kasalanan o tukso. Yung mga hindi masyadong obvious, ganyan ang kasalanan deceptive, no? Kasi alam naman natin Satanas ay prinsipe ng panloloko, panlilinlang at kasinungalingan. Kaya nga mahalaga mga kapatid, ito lagi, kung paborito talaga ko itong salita, na meron tayong moral compass. The moral compass that will always point us to Jesus Christ. Yung sasabihin niya, mali yan. Ligaw ka dyan, maliligaw ka dyan. Ito ang daan. Ito ang patungo kay Jesus. This is the way to Jesus Christ. This is the way to the Lord. No? Madedevelop lang yung moral compass na yan sa atin kung meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Personal na pagkilala kay Jesucristo. At mangyayari lang yan, hindi lamang sa pagdarasal. Kasi even our prayer can be self-centered and self-serving. Kinakailangan may pag-aaral. Pinag-aaralan natin si Kristo. Ang kanyang aral. Tandaan natin mga kapatid, sa 3 taon na inilagi ni Jesus sa piling ng kanyang mga alagad sa mga unang Kristiyano, wala siyang ginawa kundi mag-iwan ng aral, katuruan. Bakit niya iiwanan ng katuruan at aral ang kanyang mga alagad kung hindi ito hangad na ituro sa mga sasampalataya kay Jesus? We have to learn it. Kailangan alamin natin, pag-aralan natin ang turo ng Panginoon sapagkat yun ang magtuturo sa atin ng tamang landas patungo sa Diyos. No? So that, kung tayo ay malalagay sa mga sitwasyon na we have to choose, alam natin kung sino at saan si Kristo. No? Sapagkat napakadaling ipikit na lamang ang mga mata, napakadaling magpanggap na wala ka na lamang narinig, napakadali na pumirma ka na lamang na nakapikit, gayong alam mong mali yung ginagawa mo. At yan ang nangyari sa bansa natin. Kung bakit ngayon tayo ay nalulunod sa korupsyon. Dahil maraming mga tao ay nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan. At marami sa kanila talagang pinili ang magnakaw. Pinili talaga ang magnakaw, magsinungaling, manloko ng kapwa. Dahil kung hindi, paano yun may ipon sa bilyon-bilyon? Hindi naman yun nangyari ng isang gabi. No? Naipon. Kaya nga mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Swerte ka lang ba o mapalad? Kung tunay kang mapalad, yan ay dahil sumasa iyo si Kristo. Tunay kang mapalad dahil pinili mo ang Panginoon. Amen? Tumayo tayo at pahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,